Magandang umaga po mga kapatid. Good morning po. Happy New Year. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po bang purihin natin ang Panginoon? Hallelujah. 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 Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sambahin ang pangalan mo, Panginoon. Dakila ka, Ama. Purihin at sambahin ka, Panginoon. Sa bawat Panginoon nagaganap sa buhay ng bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, O aming Panginoon. Banal na Espiritu, inaanyayahan ka namin, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw ang kumilos, Panginoon, sa puso, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa bawat makikinig, Panginoon, ng mensahe mo, Diyos. Hindi ako, kundi ikaw, Panginoon, ang siyang mangusap, Panginoon. Alam mo ang aking kahinaan, Panginoon. Kaya't hindi ako mananangan sa aking sarili, kundi ako sa iyo, Diyos, mananangan, Panginoon. Ikaw ang mangusap, ikaw ang magsalita, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa aming pananambaan, Panginoon. Hipuin mo ang aming mga buhay, Panginoon. Hipuin mo ang aming mga puso, Panginoon, sa oras na ito. Sa iyo po ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kung mayroon po kayong mga Bible, makibukas po kayo sa akin sa Awit 121, verse 1 hanggang 8. Wala nga po pala ang Pastor Joel, nasa Mindoro na po. Naatasan muna ang inyong lingkod na magsalita sa araw na ito. Awit 121, verse 1 hanggang 8. Ang sabi, doon sa mga burol, ako'y napatingin. Sasaklolo sa akin, saan manggagaling? Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula, sa Diyos na lumika ng langit at ng lupa. Di niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang aking tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maano sa init ng araw, kung gabi di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siya sa iyo'y mag-iingat, sa mga panganib ika'y ililigtas. Si Yahweh ang sa iyo'y mag-iingat, saan man naroroon, ika'y iingatan, di ka maano kahit na kailanman. Amen. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Halos lahat po sa atin ay dumaraan na nasa kalagayan ng kahirapan. Sino po dito ang nasa kalagayan ng kahirapan? Ito po'y may pamagat nga po pala sa panahon ng kahirapan ng buhay. Sino po dito nasa gitna ng kahirapan? Marami po bang nahihirapan ng buhay ngayon? Amen. Halos lahat po tayo dumaraan sa ganyang kalagayan. Karamdaman. May namatay sa ating mga tahanan. Ito po. Di po ba't ito'y kahirapan na dumarating sa ating buhay? Pinakamalaking trahedya daw na dumarating sa buhay ng tao ay yung namatayan. Kahit napakatagal na, ang sakit-sakit pa rin. Di po ba? Kapon, dumalaw ako doon sa aking kapatid. Masakit pa rin. Sa puntod ng kapatid ko, tsaka ng nanay ko, masakit pa rin. Hindi maiwasan tumulo yung luha. Bakit? Buhay natin ito. Sabi nga ng Pastor June, ang buhay natin, laging may dumarating na mga bagay na hindi natin inaasahan. Lagi natin yan naririnig sa bibig ng ating pastor. Sa buhay natin ito, totoo naman.
may mga bagay na dumarating sa ating kadalasan hindi natin inaasahan. Di bali sana, kung yung dumarating sa buhay ng bawat isa sa atin, laging masaya. Masarap yun, yung mga bagay na hindi natin inaasahan, binigyan ka ng blessing, pinagpala ka, binigyan ka ng 10,000, binigyan ka ng bahay, bigyan ka ng kotse. Yan po yung masarap na bagay na dumarating sa ating buhay, na hindi natin misa inaasahan. Pero, yung kahirapan ng buhay, kadalasan rin, hindi natin inaasahan dumarating sa buhay ng bawat isa sa atin. At kadalasan, mas madalas yung hirap ng buhay. Tama po ba? Mas masarap. Ay, mas madalas. Yung hirap, mas madalas yung meron tayong karamdaman, meron tayong nararamdaman sa ating mga katawan. Ang inyong lingkod, tumayo ngayon, masama ang katawan. Pero wag po kayong mag-alala, wala po akong COVID. Gusto ko humiga, gusto ko matulog. Masama katawan ko. Sabi na ilang, pag pastor ka, hindi ka tatablan ng sakit. Tatablan po ng sakit. Mas prone nga yung mga pastor sa sakit. Bakit? Pupunta ng ospital, lalapit sa may sakit. May nakausap ako isang pastor, ang sabi niya sa akin, kaya daw nagkakasakit, binawalan ng doktor yung isang pastor. Ang sabi, ano bang profesyon mo? Pastor po. Ay kaya ka may sakit. Sabi, bakit ba may sakit? Kasi sa may sakit, pupuntahan nyo. Dinidikit nyo yung mukha ninyo. Sa patay, ganun din. Ang sabi doon sa pastor. Minsan layo-layo rin, pastor. Kaya lang bilang pastor, hindi pwede. Di po ba? Alang man nagpe-pray ka sa may sakit, ang layo-layo mo, 2 metro layo mo. In Jesus' name, gumaling ka, Sister Malu. Di po ba? Pagagalingin ka ng Panginoon. Karamdaman. May mga bagay na dumarating sa atin, namamatayan. Ang ilan dumaraan sa pagkalugi. Umasa ka na yung itinayo mong hanap buhay ay aasenso. Ito yung magbibigay sa iyo ng mga pagpapala. Pero dumaan sa pagkalugi. At ito yung minsan, kadalasan, umahantong tayo sa pagkadismaya. Ano ba naman buhay ito? Ginawa ko naman lahat para sa negosyong ito, pero wala pa rin. Pagkadismaya. Sa simbahan, iilan na nanambahan. Tingnan ninyo, puno ba yung ating simbahan? Lagi rin ito naririnig natin. Pag araw ng linggo, anong puno? Simbahan o mall? Sabungan. Kita nyo? Di ba ito'y kahirapan din na dumarating minsan sa simbahan? Wala halos dumadalo sa simbahan. Walang dumadalo. Iilan. Minsan mabibilang mo sa daliri mo. Bagsak ang attendance ng simbahan. Bakit? Kapatid, nasa uling araw tayo. Amen? Maraming nanlalamig. Nanlalamig sa mga pananampalataya. Ang lahat ng ito, hindi natin kontrolado. Kontrolado ba natin ang ating buhay? Hindi. Kontrolado ba natin ang ating hanap buhay? Hindi din. Kahit anong husay mo sa hanap buhay, nag-aral ka pa para sa paghahanap buhay. Kung gustuhin ng Panginoon o loloobin ng Panginoon na ang bagay na ito'y mawala sa iyo, mawawala ito. O kaya'y nakawin ito ni Satanas, mawawala ang lahat ng ito. Hindi natin kontrolado ang ating buhay. Tanong, kung dumarating ang lahat ng ito, ano ang ating gagawin? Kasi hindi nga ating kontrolado eh. Dumarating nga eh. Darating nga sa buhay ng bawat isa sa atin eh. Kahit mananampalataya tayo, kahit kumanta tayo ng kumanta na kahit walang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng na kay Jesus. Laging may galak sa tuwina. Hindi laging may galak sa tuwina. Tama po ba? Hindi laging may galak. May luha.
Nawawalan tayo ng pera. Tama po ba? Nagkakasakit po tayo, mga kapatid. Ito yung mga panahon na dumaraan tayo sa panahon ng kahirapan ng buhay. Ngayon, ang sabi ko nga, ano ang ating gagawin? Kapag dumarating ang bagay na ito, ang sabi, unang punto, itaas natin ang ating paningin sa Diyos. Hindi natin kontrolado, itingin mo ang iyong paningin sa Diyos. Amen! Tingin mo ang paningin mo sa Diyos. Kadalasan kasi tinitingin natin ang ating paningin sa mga bagay na nasa sanlibutan ito, yung tangan-tangan natin. Kaya pagkadismaya ang ating nararamdaman, pero ang sabi, itingin natin ang ating mga mata sa Diyos. Sa Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Ang sabi, sa gawin ng bundok, tumingin ako, saan manggagaling ang aking saklolo? Nang sabihin ito ni David, siya ay dumaraan sa panahon ng suliranin, panahong ligalig, araw at gabi, panahong natatakot, maging sa pagtulog dahil sa panganib sa kanyang buhay. Mga kapatid, nang sabihin ito ni Haring David, panahong ligalig, araw at gabi, natatakot sa pagtulog, hindi halos makatulog si Haring David. Pero sinabi niya, sa gawin ng bundok, tumingin ako, at saan manggagaling ang aking saklolo? Kapatid, tayo man din, kadalasan sa ganitong kalagayan tulad ni David, walang tulog magdamag. Sino dito walang tulog magdamag, kaiisip ng kanilang suliranin? Luha na lang sa ating mga mata ang pumapata. Basang-basa na yung unan. Magkaalong luha at laway. Dahil sa kaiiyak natin. Bakit? Sa suliraning dumarating sa ating mga buhay. Kapatid, hindi ko alam kung anong suliranin meron ka ngayon. Pero alam ng Diyos ang suliranin mo. Amen? Sa ganitong sitwasyon, anong ginawa ni David? Anong ginawa niya? Pinasya ni David na tingnan nga ang Diyos. Tignan ang Diyos. Tinignan niya ang Diyos na makapangyarihang lumikha. Ano daw ang Diyos? Makapangyarihan. Manlilikha. Nasabi ko nga kanina, siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Minsan kasi kinahayaan natin, kontrolin natin ang isang sitwasyon na hindi mo nga kayang kontrolin. Sarili mo nga hindi mo kayang kontrolin. Dila mo nga hindi mo kayang kontrolin. Amen? Minsan kasi tayo kumukontrol ng ating mga buhay. Kaya ano nangyayari? Pagkadismaya. Hindi maiiwasan ng problema. Hindi maiiwasan ng suliranin. Kapatid, ang maganda lamang sa gitna ng suliranin, kapag mayroon tayong Diyos na tinitignan at sa Kanya tayo nananampalataya, alam natin, kasama natin ang Panginoon. Hallelujah! Tiningin ni David ang kanyang mga mata sa ating Panginoon. Siya'y nagpasya. Sabi ni David, saan manggagaling ang aking saklolo? Verse 2, ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula. Sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Tignan ninyo, pansinin ninyo kung anong binibigkas ni Haring David. Binibigkas niya sa kanyang labi, hindi yung kanyang mga problema, hindi yung kanyang pagkaligalig. Ang binibigkas niya kung ano itong kanyang pinananampalatayanan. Sino ito? Ang Diyos na makapangyarihan, ang manlilikha. Pinupuri niya ang Panginoon sa gitna ng panganib, sa gitna ng kanyang problema. Pinupuri, sinasamba ni David ang Panginoon. Saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula. Kapatid, wala naman talaga tayong pwedeng pagmulan ng tulong kundi ang Diyos. Sino itong Diyos na ito?
Diyos na lumika ng langit at ng lupa. Mga kapatid, ang pamilya, mga kaibigan o kayamanan ay hindi natin dapat tanawin bilang pinakapangunahing pinagmumulan ng ating mga tulong sa buhay. Ano daw? Ang pamilya mo, hindi siya ang sagot sa suliranin mo. Ang kaibigan mo, hindi rin siya ang sagot sa ating mga dalahin. Ang ating kayamanan, hindi siya ang pangunahing sagot sa ating mga suliranin. Sino ang sagot? Ang ating Panginoon. Christ is the answer to all my longing. Hallelujah. Christ is the answer to all my needs. Savior, baptizer, the great physician. Oh, hallelujah, is all I need. Hallelujah, Christ is the answer. Patid, kanino mo titingin ang buhay mo? Kanino mo titingin ang mata mo? Sa mga bagay na lumilipas? Sabi ng Bible, huwag mong itayo ang buhay mo sa buhanginan, sapagkat ito'y nagbabago. Ang lahat ng aking nabanggit ay buhanginan. Pamilya, barkada, kaibigan, negosyo, yan ay buhanginan. Na kung saan anumang sandali, pagdating ng unos, ito'y nababago. At kadalasan, ang tao'y tinatayo ang kanyang pundasyon sa mga bagay na pansamantala. Tinatayo ang buhay sa pamilya. Kaya pag nawala ang pamilya, bagsak. Pag nawala ang negosyo, bagsak. Pag nawala ang kalakasan, bagsak. Nawawala ang pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Nakasalig ang kanyang pundasyon saan? Sa buhanginan, na kung saan pabago-bago dumating ang unos, bagsak. Pabago-bago. Ang sabi ng Panginoon, itayo mo ang iyong buhay, ang iyong pundasyon sa ibabaw ng bato. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Kung itatayo natin ang ating mga buhay kay Kristo, kapatid, anumang unos ang dumating sa buhay ng bawat isa sa atin, anumang problema ang dumating sa buhay natin, anumang mga pagsubok ang dumating sa atin, mananatili tayong nakatindig ang ating mga pananampalataya sa ating Panginoon. Bakit? Ang ating mismong buhay nakatindig sa ibabaw ni Kristo. Hallelujah! Praise the Lord! Ang saklolo ay sa Diyos na siyang tanging pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan, material, pisikal, espiritual. Sa Kanya lahat magmumula. Kaya sabi ko nga kanina, Christ is the answer. Material. Ang sabi, God will provide. Sino walang pera, taas ang kamay. Hindi ko kayo bibigyan. Huwag naman tayo sa hyper faith. Una, hindi ako prosperity preacher. Lolokohin ko kayo pag sinabi ko sa inyo, lagi kayong pagpapalain ng Panginoon. Sino walang pera? Wala po kayong pera. Sino may dalang payong? Baliktad niyo yung payong niyo. God will provide.
Siya ang nagbibigay. Amen? Siya ang nagbibigay. Praise God. O sino sasaklolo? Ang Panginoon. Minsan nakaasa tayo sa isang tao, akala natin siya ang magiging tugon. Pag nahihirapan tayo sa buhay, pag-abroadin ko na lang kaya yung aking anak. Ginawa man lang aming buhay. Kapatid, hindi yan ang sagot. Kahit saan ka naroon, kaya kang pagpalain ng Panginoon. Kung nasa gitna ka ng kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Kaya tayong pagpalain ng Panginoon. Tama po ba? Nasa gitna ka ng kalooban ng Panginoon, di pagpapalain ka ng Panginoon doon. Material, bibigay ng Panginoon. Kayang ibigay ng Panginoon. Kami nga ni Belia Siyempre, meron kami anak na alam naman ng lahat yan may epilepsy. Saan nanggagaling yung aming pambili ng gamot? Ang gamot nung kamahal-mahal. Nadagdagan pa sakit. Kaisip ko. Sa inyo sabi ko nga lagi, real talk. Ligalig. Naliligalig ako. Panginoon. Kulang. Alam niyo ba, nag-apply ako ng driver ng ambulansya. Sabi ko sa kapatid ko, pasok mo naman ako ng driver ng ambulansya. Ba't pumasok sa isip ko yun? Kasi mata ko na yun, hindi nakatingin kay Jesus na siya nagbibigay. Nakakala ko ay magtrabaho ko para masustain yung aming mga pangangailangan. Para madagdagan. Pero yun, naisip ko yun. Sabi ng kapatid ko, Kuya, mag-isip ka, pastor ka. Pastor ka, kuya! Totoo naman. Ano ibig sabihin ng kapatid ko? Kung ikaw ay lingkod ng Panginoon, ang Diyos ang magbibigay sa iyo at magpapakain. Ang tagal mo na ngang iniwan yung hanap buhay mo, hindi ka naman pinabayaan ng Panginoon. Amen. Naisip ko, oo nga. Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Material, pisikal. Ang Diyos ang nagpapagaling. Alam niyo yan, tumayo ako dito nang saksakan ko na ng payat. Buti na lang, medyo pumusyaw-pusyaw na puli ako. Pinatataba na ako uli ng Panginoon. Di na po kasya yung mga pinagbibili kong pantalon. Ang dami pa naman. Kasi nga, pumayat ako ng gusto. Bakit? Nagkaroon ako malaking bukol sa akin. Kala ko magkikita na kami ni Lord. Kala ko malalagay na ako sa 6 feet under the ground. Hinahalikan ko na yung mga apo ko. Halik na ako ng halik. Kiss na ako ng kiss. Nagbibili na ako kay Sister Belia, ganito ang gagawin mo. Bili na ako ng bili. Sabi ni Pastor Romel, may layunin pa ang Diyos sa buhay mo. Asa na bukol? Wala na. Tinanggal ng Panginoon. Kanino natin titingin ang ating mga mata pag may karamdaman? Sa Panginoon. Ang Diyos ang magpapagaling sa atin. Amen? Siya ang nagpapagaling. Spiritual. Nanlalamig. Maraming mga mananampalataya nanlalamig. Hindi na mahal si Jesus gaya ng dati.
Ngayon, kung ikaw ay nanlalamig ngayon, kanino mo ititingin ang iyong mga mata? Sa ating Panginoon. Sa Kanya manggagaling ang alin, ang kapuspusan ng banal na Espiritu upang muli tayong pag-initin, pag-alabi ng ating mga pananampalataya at pag-ibig sa ating Panginoon. At ang pag-ibig na ito ang magtutulak sa atin upang pumunta sa gawain ng Panginoon, upang pumunta sa pananambahan sa ating Panginoon. Online na nga ang prayer meeting, wala pang minsan dumadalo. Online na nga ang Bible study, konti pa rin ang dumadalo. Online na nga. Pag mahal natin si Lord, pupunta tayo doon. Pupunta tayo sa church kasi mahal natin si Lord. Mag-o-online ka kasi mahal mo si Lord. Ngayon, pag hindi mo nararamdaman yan, ni online ayaw mong pindutin. Nanlalamig ka, espiritual. Sino ang kailangan natin? Ang kailangan natin ang ating manggagamot ng ating espiritual na buhay, kundi ang ating Panginoon. Muli niyang pananumbalikin yung mga nawalang init. Ang Diyos rin naman. Anong gagawin ng Panginoon? Pamamanghain ka ng Panginoon. Ipakikita ng Panginoon sa iyong mga mata kung gaano siya kadakila. Una, kapag nanlalamig tayo espiritual, ipakikita sa iyo ng Panginoon kung ano ang kalagayan mo. Pakikita. Pagkatapos noon, nakita ng Diyos na ikaw ay naglulumuhod, humihingi ng tawad, Panginoon, panumbalikin mo ang init ng aking pananampalataya. Ipakikita ng Diyos kung sino siya sa buhay mo, kapatid. Mamamangha ka at ito ang magtutulak upang muling manumbalik ang alin, ang nawalang pag-ibig sa bawat isa, sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. At yan ang magtutulak upang upang purihin, sambahin mo, dakilain ng Panginoon. Hallelujah! Sino ang sagot? Si Jesus. Kapatid, nanlalamig na ba tayo? Kadalasan nanlalamig tayo. Bible nga natin hanggang ngayon dikit-dikit Sino dikit-dikit pa rin ang Bible? Sino hanggang ngayon parang bago ang Bible? Ako nagpalit na ng Bible kasi nalulukot na. Sabi sa akin ng anak ko, "Pa, bumili ka naman ng bagong Bible." Pag may patay, nagsasalita ka parang wala nang kulay yung Bible mo. Kaya di bali na yung kupas na Bible, ibig sabihin nun, nagagamit. Amen? Kapatid, si Jesus ang sagot. Siya ang saklolo. Dapat tayo magtiwala sa Diyos ng buong puso at hanapin siya para sa biyaya upang tulungan tayo sa panahong kailangan natin ng saklolo. Kailangan mo ba ng saklolo ngayon, kapatid? Sabihin mo sa Panginoon, saklolo, saklolohan mo ko, Panginoon. Dalasan kasi hindi natin alam. Unti-unti pala lumulubog na yung ating mga buhay. Bakit? Naiisip natin ang mga suliranin, natatabunan tayo ng mga bagay na dumarating sa ating mga buhay at yan ang ating nakikita. Lumulubog tayo, kaya kailangan natin ng saklolo at ang saklolong ito matatagpuan lamang natin sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon, kapatid, sa Kanya ang saklolo, hindi sa inang saklolo, sa Diyos ng saklolo. Amen! Sa Diyos ng saklolo, ang Panginoon. Siya ang saklolo. Hindi ang tao ang saklolo. Sa Diyos ang saklolo. Hallelujah! Pangalawa pala. Ang galauna po tayo.
Sa panahon ng kaguluhan, pinasya ni David na tumingin sa Diyos na hindi natutulog. Yung mga mata niya, una, tiningin niya sa Panginoon. Tininginan niya ang Diyos bilang isang Diyos na hindi natutulog. Sino yung dati? Walang tulugan! Di mo ba? Walang tulugan! O ngayon, tulog na. Sabi, matutulog. Pero ang Diyos di matutulog. Ang tao natutulog eh. Pag inasa mo ang saklolo mo sa tao, natutulog yan. Napapagod yan. Napapagod. Kanina nga, pumunta ako dito, bit-bit ko yung apo ko. Pagod na pagod ako, Belia, magsasalita pa ako. Nakakapagod. Si David, pinasya niya ang tumingin sa Diyos na hindi natutulog at laging gising. Ang sabi, verse 3, huwag sana akong bayaang mabuwal. Handa lagi siya sa pagsanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at laging gising. Tayo man din, sa panahon ng kaguluhan, tumingin tayo sa Diyos na hindi natutulog, nagbabantay sa atin bawat sandali. Parang nanay at nantatay natin ang ating Panginoon. Nanay at tatay nga, hindi minsan tumitingin ng mainam sa kanyang mga anak. Alam nyo ba, marami ngayong mga magulang hindi na tumitingin sa kanyang mga anak. Hindi na nagbabantay, iniiwan nga, inaabandon na nga ang mga anak. Kaya hindi pa rin tao. Tama? Kaya yung kanta ni Freddy Aguilar, mas mainam yon para sa Diyos. Ano ba yung kanta niya? At sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Tinginingining, tinginingining. Tama. Ano daw yung nanay at tatay? Napupuyat. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Kapatid, ang nanay at tatay napupuyat daw. Bakit? Sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Napupuyat daw ang mga nanay at tatay. Sino dito mga nanay at tatay? Napuyat po ba kayo sa inyong mga anak? Amen. Sino mga lolo at lola na napupuyat sa kanyang mga apo? Taas ang kamay. Ba mga lolo't lola, kapag may sakit rin yung anak, yung apo, hindi yan nakakatulog. Di po ba? Pero napapagod ang nanay at tatay. Nakakatulog. Pero ang Diyos, kahit kailan, hindi natutulog. Amen? Tingin natin ang ating mga mata sa Diyos na hindi natutulog. Si tatay, inaantok, natutulog, napapagod. Pero ang ating Ama sa langit, kailanman hindi inaantok at hindi napapagod. Hindi siya napapagod. Laging nagbabantay sa atin ang ating Ama. Damahin mo, kapatid, ang damdamin ng Ama ngayon sa iyo. Anong kalagayan meron ka ngayon? Ang tatay sa langit, mas concerned siya. Ramdam ng tatay sa langit ang damdamin natin. Kung lumuluha ka ngayon, ramdam. Ramdam ng ating Ama. Tatay siya eh. Tatay siya ng mga tatay. Tatay siya ng mga walang tatay. Sino iniwan dito ng tatay, ng nanay?
Tatay siya ng mga naulila. Tatay siya ng mga inabandon. Hallelujah! Si Jesus, ang Ama, hindi ka iiwan, hindi pababayaan man. Hallelujah! Kapatid, hindi gatas ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Bilang mga anak, kundi ang ating pangangailangan ang siyang ibibigay mismo ng ating Tatay sa langit. Anong kalagayan mo ngayon? Bibigay yan ni Tatay. Naglambing ka na ba kay Tatay? Baka naman iniintay lang ng Tatay, maglambing tayo sa kanyang harapan. Amen? Kapatid, hinihintay tayo ng Ama. Hinihintay tayo ng Ama. At huwag nyo isipin na ang Ama, pag lumapit tayo, babaliwalain tayo. Hindi. Ang Ama, paglapit natin, nandyan kagad ang Tatay. Andyan kagad ang Tatay. Kaya, kung dumarating ang panahon ng kahirapan, pasya mo na itingin ang iyong mga mata sa isang Diyos na hindi natutulog anumang oras, anumang araw. Gising siya. 24 oras. Amen? Gising siya. Pangatlo, pinasya ni David na tumingin sa maawaing Diyos at tagapagligtas. Ano daw itong Diyos na ito? Hindi natutulog. Ano pa? Maawain. Maawain at tagapagligtas. Bakit? Ano ba nangyari kay David? Ang daming kaaway ni David. Hindi payapa ang buhay ni David sa mundong ito. Marami siyang kaaway. Maraming gustong pumaslang sa kanya, anak nga niya eh. Di po ba? Anong ginawa ng anak niya? Walang ginawa yung anak niya, kundi pumunta saan? Sa pintuan, kung saan dumadaan ang mga tao at sinichismis yung kanyang tatay, sinisiraan. Nagtagumpay siya doon, nagkudita, nakuha ni Absalom. Alin? Ang kapangyarihan kay David. Tingnan nyo, sinong hindi maliligalig sa ganyang kalagayan? Sino hindi luluha sa ganyang kalagayan? May anak ka, inagaw sa iyo ang kapangyarihan. Na ang alam mo, yung anak mo na yon ang magpoprotect siya sa iyo. Pero hindi. Yung anak niya mismo na yon, yun ang sumira sa kanya. Sino hindi luluha na mayroon kang ganyang anak? Inaasahan mong iingatan ka, sasamahan ka, pero sisiraan ka. At ang tao naman, noong mga panahon na yon, naniwala kay Absalom, kaya nakuha. Nakuha ang kapangyarihan. Ano ginawa ni David? Pinasya niya na itingin ang kanyang mga mata sa isang Diyos na maawain at tagapagligtas. Gusto siyang patayin ni Absalom. Pero tingin niya ang kanyang mga mata sa Diyos na maawain at tagapagligtas. Ang sabi ng verse 5, ang Diyos na si Yahweh, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Tao, anak niya, siya nga ibig pumatay pero ang sabi, ang aking ama. Sino to? Ang Diyos. Tinutukoy na ni David ang kanyang ama sa langit. Hindi siya siya ang magbabantay, siya ang mag-iingat sa kanya. At yun naman ang totoo. Walang mag-iingat sa atin kundi ang Diyos. Amen? Ang Diyos ang mag-iingat. Sabi ni David, ang Diyos na si Yahweh, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung sa gabi ay hindi ka sasaktan ng buwan. Kapatid, yan ang tatay. Tagapagligtas. Nag-iingat. Bakit? Kasi nga, maawain.
Maawain ang ating Panginoon. Ang tapat na anak ng Diyos ay laging nasa ilalim ng pag-iingat at pagtatanggol at maalagang pagkalinga ng Panginoon. Kapatid, kapag tayo tunay na anak ng Diyos, tayo ay laging nasa ilalim ng pag-iingat at pagtatanggol ng ating Panginoon, ng ating Ama. Di ba ang Ama, pagka yung tatay natin sa lupa, kapag kasama natin, parang secure na secure tayo. Walang gagalaw sa akin. Bakit? Kasama ko tatay ko eh. Di po ba? Ako nga noong bata ako eh, malaki-laki na ako noon, lagi ako nakahawak sa sinturera ng tatay ko. Dito. Ginaganon na niya. Ano ka ba? Ba't lagi ka nakahawak sa sinturera ko? Kasi ang pakiramdam ko, pag hindi ako nakakapit sa may sinturera ng tatay ko, hindi ako ligtas. Pag nakawak ako doon, ligtas ako. Kaya sabi niya, ano ka ba? Ang laki-laki mo na. Pero ang tatay sa langit, hindi niya sasabing, ano ka ba? Ang laki-laki mo na. Laging iingatan tayo ng ating tatay sa langit. Amen? Kasi iba ang pagmamahal ng Ama sa langit. Iba. Iba ang pagmamahal ng Ama sa langit kaysa sa Ama sa lupa. Yan. Totoo yan. Amen? Tatay natin dito sa lupa, pwede kang masaktan. Di ba? Binubugbog, anak. Pero ang tatay sa langit, hindi ka bubugbugin. Mamahalin tayo ng tatay natin sa langit. Amen? Kapatid, maawain ang tatay natin at tagapagligtas. Sabi ni Jesus, maging ang buhok ninyo'y bilang ng lahat, kaya huwag kang matakot. Alam ng Diyos kung ilan ang buhok natin. Tingnan niyo yun, kayo ba, alam ba natin kung ilan ang bilang ng buhok natin? Pero tingnan niyo, siya, ang Ama, maging ang buhok, detalyado, alam niya. Alam niya kapag may nalalagas, alam niya kapag may tutubo. Alam niya. Yan ang Diyos. Ibig sabihin, kapatid, importante ka sa Panginoon. Ano ka? Importante ka sa Panginoon. Importante tayo sa Diyos. Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Mahalaga ka sa Panginoon. Kasi nga, ultimo detalyado na buhok mo bilang ng Panginoon, sasabihin mo, hindi tayo mahal ng Panginoon. Panginoon, hindi mo ako mahal. Hindi mo sinagot ang aking panalangin. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Iniibig ka ng Panginoon. Bakit hindi niya sinagot? Alam ng Diyos kung ano ang mabuti para sa iyo. Pastor, nagpe-pray po ako ng asawa. Pastor, hindi ako sinagot ng Panginoon, Pastor. Hindi niya ako mahal. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Hindi niya ako mahal. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Hindi niya ako mahal. Nagpe-pray nga ako. Gusto ko nang mag-asawa. Mahal ka ng Panginoon. Ayaw kanyang mapunta sa impyerno, kapatid. May asawa ka na. Nagpe-pray ka ng iba. Love ka ni Lord. Ayaw kanyang mapunta sa impyerno. Pray ka. Di ba? Nagpe-pray. Hindi love ni Lord. Nagpe-pray, may asawa na. Totoo ba? Totoo ba? Wala sa Caloocan Bethel noon, no? Wala sa Caloocan Bethel noon. Ay, wala rin sa Valenzuela Bethel noon. Wala. At wala sa mga daughter church. Wala sa AG. Wala sa AG. Kapatid, importante tayo kay Lord. Ramdam mo ba? Importante ka kay Lord.
Pagising pa lang, pagising pa lang natin sa umaga, pinararamdam na agad ng Diyos kung gaano tayo ka-importante sa Kanya. Amen? Kinakain mo, kinakain ko. Di mo ba nagpapaalala na importante tayo sa Diyos? Kung ang mga ibon sa parang hindi nagtatanim, ngunit kumakain. Mga bulaklak, dinadamitan ng Panginoon. Ikaw pa, ako pa kaya? Importante tayo sa Panginoon. Tingnan ninyo yung 100 tupa. Nabasa niyo yun, di ba? Naniniwala ako, nabasa niyo yun. Ang sabi niya, iiwan niya ang 99. Pastor, hindi mapag-ingat ang Panginoon. Yung 99 iiwan. Hindi. Ilalagay niya yan sa tamang lalagyan. Protektado ang 99. Hahanapin niya ang kaisa-isang matigas na ulong si Romel. Hahanapin kanya. Kasi importante ka kay Lord. Lumayo ka kay Lord, hayaan ka ni Lord. Magpagkalayo. Kasi may free will tayo Pero nag-iintay si Lord. Nag-iintay ang tatay. Kasi importante ka sa Kanya. Huwag mong iisipin na hindi ka mahalaga sa Panginoon. Amen po ba? Mahalaga ba tayo sa Panginoon? Mahalaga tayo sa Panginoon. Pagmasdan niyo, mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon sa inyo, napakaraming rason para purihin mo ang Panginoon. Napakaraming rason. Ba't Kanya pinagpapala? Kasi nga importante ka sa Panginoon. Ba't Kanya pinagagaling? Kasi importante ka sa Panginoon. Ba't tayo iniligtas ng ating Panginoon sa ating pagkakasala? Kasi importante tayo sa Panginoon. Tayong espesyal na nilikha ng Panginoon. Ayaw niyang mabulid tayo sa apoy ng impyerno. Kaya mismong Kanyang anak na si Kristo Jesus ibinigay niya. Kasi importante ka sa Kanya. Amen. Di ba dapat natin purihin at sambahin ng Diyos na ito, ang tatay na ito? Maging ang kanyang anak ibinigay, ang anak naman inilaan ang kanyang buhay kasi importante ka. Importante ka sa kaharian ng Panginoon. Nang mga Israelita naglakbay sa ilang, sinusundan sila sa araw ng ulap. Pagpapakita na importante ang bayang ito. Sa gabi, pillar of fire, bilang kanilang liwanag at pantaboy saan? Sa mailap na hayop. Ganyan mag-ingat ang Diyos. Noon lang ba yan? Sa mga Israelita lang ba gagawin ng Panginoon yan? Maging hanggang ngayon, gagawin ng Diyos sa mga mananampalataya. Ang Diyos noon at ngayon hindi nagbabago. Yun pa rin siya. Natandaan kong isang patotoo ng mga misyonaryo na pumunta ng Quezon. No? Doon daw sa gitna ng palayan, panahon pa to ng mga 80s noon. Doon natulog yung mga misyonaryo. Doon sa isang kubo doon. Nagkaroon ng encounter, mga kapatid. Nagkaroon ng encounter ang mga NPA at ng Army. Nasa gitna yung kubo. Ang sabi ng mga tao na nasa paligid, yung mga nandun sa kubo na yon, patay lahat sigurado. Pero alam nyo, mga kapatid, mayroon Diyos na nag-iingat. Ni isang galos walang nangyari sa mga misyonaryong ito. Bakit? Ang Diyos ang nag-iingat. Mismo ang mga taong nasa paligid ang nagpapatotoo na pinapatotoo nila yon. Kinikwento ko lang sa inyo. Ano ang sabi? Yung daw mga bala, habang papalapit doon sa bahay, doon sa kubo, lumiliko, tumataas. Bakit? Mayroong isang Diyos na nag-iingat sa atin. Iingatan Kanya. Bakit? Importante ka. Hallelujah! Natandaan ko, nagmamaneho ko kasi driver nga ako ng ambulansya di po ba?
Kasi Sister Angel, may tinakbo kami nung teacher dito eh. Oo, nung isang araw, talagang driver ako ng ambulansya. Kuya, doon tayo sa Chinese. Sagulat siya, Chinese na, ito na. Ang bilis mo, kuya. Driver nga ako ng ambulansya eh. Hindi nga lang natuloy. Nung nagmamaneho ko noon, sakay-sakay ko mga mananampalataya. Galing kami ng Tagaytay. Yung van na dala-dala ko noon, hindi kagaya nung van natin. Ang tawag namin doon, si Titanic. Ulitin ko, ang tawag namin sa van na yon, si Titanic. Kasi nga, pag pinuksan mo ng todo yung pintuan noon, malalaglag. Puro kalawang po yun. Nakit namin ng Tagaytay, lakas ng loob, Si Titanic, dinala namin ng Tagaytay. Nung pauwi na kami, naramdaman ko, walang preno si Titanic. Tulog na tulog ang mga mananampalataya sa likod. Sabi ko, Panginoon ko, Diyos ko po, tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Alam niyo, binigyan ako ng wisdom ni Lord. Mag-engine brake ka. Nag-engine brake po ako. Kinambyo ko po. Pabalik. Nag-engine brake. Tapos, isinampa ko dahan-dahan. Doon sa ginilid ko doon sa parang gutter. Nagulat na lang, nagising yung mga nasa likod ko. Bakit mo sinampa sa gutter? Tulog kayo ng tulog, wala tayong preno. Pero nasa ibabaw kami ng gutter, walang nasaktan. Bakit? Iningatan ng Panginoon. Iningatan ng Panginoon. O ilang mga patotoo na ang Diyos nag-iingat. Di pa ang Diyos dapat purihin at sambahin. Iniingatan ka ng Panginoon. Iniingatan tayo ng Panginoon. Kapatid, yan ang ating Panginoon. Di kanya pababayaan, di kanya iiwani. Sabi ko nga, laging andyan ang Panginoon para sa iyo. Iingatan ka. Kapatid, asa panahon ba tayo ng kaguluhan at problema, kalungkutan sa araw na ito? Ang sabi ng awit 121 verse 7 hanggang 8, sa panganib ikay ililigtas. Amen! Nasa panahon ka ba ng tila parang, Lord, nasa bingit ako. Ang sabi niya, sa panganib, ikaw ay ililigtas nitong Panginoon. Sino may sabi niyan? Si Haring David. Sinasabi niya kung ano ito, kung sino itong Diyos na ito. Sa panganib, ikaw ay ililigtas ng Panginoon. Siya'y mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan, di ka maano kahit kailanman. Hallelujah! Kapatid, tandaan mo, pag hindi mo pa oras, hindi mo pa oras. Iingatan tayo ni Lord. Anong kalagayan mo ngayon, kapatid? Anong kalagayan mo? Di ba meron tayong Diyos na nag-iingat? Sa panganib daw, hindi kanya iwan. Pwede po ba tayong tumayo? Awit tayo sa Panginoon. Sino may karamdaman? Kapatid, may karamdaman ka ba? Pagagalingin ka ng Panginoon, siya yung healer. Siya yung doktor. May karamdaman, may bigatin, may dalahin. Ano man problema, si Kristo ang sagot. Kantayin natin, si Kristo lamang. Jel. Sino ang sagot, mga kapatid? Sa ating mga karamdaman, suliranin, kalungkutan, si Jesus. Pwede po ba awitin natin si Kristo lamang? Tapos lapit po dito sa harapan yung may mga dalahing mabigat. Iyak natin kay Lord! Amen? Amen. Amen. Ang
ligtas at manggagamot. Oh, hallelujah, siya lamang, si Kristo lamang. Lapit po sa harapan ng lahat ng may dalahin. Sige po. Ilapit natin sa paanan ng Diyos. Importante ka sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Nasa gitna tayo ng kalungkutan. Nasa gitna tayo ng karamdaman. Na kay Kristo ang sagot. Hallelujah. Hallelujah. O Banal na Espiritu, inaanyayahan ka namin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Tugunin mo kami, Panginoon, sa aming mga dalahin, Panginoon. Hallelujah! Magpagaling ka, Panginoon, ang may mga karamdaman, Panginoon. Hindi ako, kundi ikaw, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Si Kristo lamang. Oh, hallelujah! Amen. Nawitan natin ang Panginoon. Iyak natin sa Diyos sa oras na ito ang ating mga dalahin. At sigurado naman, nandyan ang saklolo ng Panginoon. Hallelujah. 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 Oh God. Katagpuin mo kami, Panginoon. Katagpuin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Lamang ang kailangan.
the last time, si Kristo lamang. Damahin niyo ang pag-ibig ng Panginoon sa oras na ito. Niyayakap tayo ng Panginoon. Andito ang Panginoon. Andito ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Langan. Tagapagligtas at manggagamot. Oh, hallelujah. Siya lamang. Tagapagligtas at manggagamot. Oh, hallelujah. Siya lamang. Tagapagligtas. Tagapagligtas. Amen, amen. Manggagamot. Hallelujah. Oh, hallelujah. Siya lamang. Tagapagligtas. Tagapagligtas At manggagamot. Oh, hallelujah. Siya lamang. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Jesus. 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 Panginoon, dinggin mo ang daing ng iyong mga anak, Panginoon. Napapagod po kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. O Diyos, hallelujah. O Panginoon, aming saklolo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong pag-ibig, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, madama ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang iyong yakap, ang iyong kilos at galaw, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi kami umuwi, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, nang hindi namin nadama ang iyong kilos at galaw, Panginoon. Hayaan mo nga banal mong Espiritu ang siyang patuloy na kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lalo ngayon, Panginoon, na lalalapit, Panginoon, ang iyong pagbabalik, Panginoon. Hallelujah. Pag-alabin mo ang aming pag-ibig sa iyo, Panginoon. Pag-alabin mo ang pananampalataya namin sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat. Mayroong kaming tatay na tulad mo, makapangyarihan, mapag-ingat, punong-puno ng habag at pag-ibig. Tatay sa mga walang tatay. Tatay sa mga ulila, Panginoon. Ikaw ang aming saklolo, O Diyos. Salamat. 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 Mayroong kaming Diyos na tulad mo, Panginoon.
makapangyarihan sa lahat, may lalang ng langit at ng lupa. Purihin ka, O Yahweh! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Panginoon, kami patuloy magpapasalamat, Lord God, sa patuloy na patuloy mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga blessings, Panginoon, na naranasan namin, natanggap namin, matatanggap pa namin, Lord God. Salamat, Lord God, sa kagalingan ng lahat ng mga may sakit, Panginoon. Salamat, Lord God, hindi ka nagpapabaya. Salamat, Lord God, ikaw ang katugunan, Panginoon, sa lahat ng aming mga dinadaanan, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil hindi ka nagkukulang, sapat ang iyong biyaya, Lord God. Salamat, Lord, dahil tapat ka sa iyong mga pangako, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man, Lord God. And we cling on your promises, Panginoon. Salamat, salamat sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy ka mag-iingat sa aming pag-iwahiwalay, Lord God. Patuloy mo kami pangidalhin dito, Panginoon, ng may pag-iingat, Panginoon. Patuloy na nagagalak, Panginoon, na magsama-sama at pupuri sa iyo, Panginoon, may kinig na iyong salita, Panginoon. Ito pong aming saan panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Po natin ating mga kamay sa inyo na nag-iintay ng may pananabik sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Tanggapin niyo ang pag-ibig, abag ng Diyos sa masalangit, pagliligtas, pagpapagaling ng Diyos Anak, pakikipisan at kaaliwan, kapuspusan ng Diyos Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po mga kapatid.